Kristohano na maging sila. Then kamo as mga bata, you are following through. Then you have faith, you believe. But later on, along the journey, nawala ang imo pagtuo. Nabay instance, then nahinulsol ka. Is Irene. Yeah. Nawala sa passing, no? So, kikinahanglan di ayo, kining gunita na to nga pagtuo, pero if you really experience that way, it's not bad. Basta ang importante, makaamgo ka o maghinulsol. No? Kaya ang word din nga ato ang makita ani sa syudad nga gidenounce ni Jesus, katong wala sila mutuo, o gani, wala gyud sila maghinulsol. O, nga unta, opportunity na to nila maluwas, kay naka-experience sila sa mga milagro nga na-perform ni Jesus atong panahon na. Morning, ingon, ang result, gidenounce ni Jesus, ingon siya, woe unto you, alaot kayod mo. So, salamat lang ko sa inyong experience nga as you were depart, depart mo sa inyong pagtuo, then later on you had rise up and repented, nakahinulsol mo. So be it. Salamat as Ginoo niya na. Pero atong pukahon ang atong mga kaugalingon sometimes kung pag yun, ato yung mumangon kita dias paghinulsol. Amen ba? Mao na siya atong pagtulunan nga makuha karon. Kay kung ako mangutana kay kining giingon dinhi nga Jesus promises rest for the soul. Unya dinis unahan ato makita nga dunay mga yoke dinhi, heavy burden. Naka-experience magyapon ta og heavy burden as Christian. Mga Kristohanon ta karon. Sumala sa opening remark ni Apay kanina, unsa to pay mo giingon kanina? Unsay atong experience karon? Adlaw? Describe one word. Describe one word. Being a Christian today. Si Jay o si Lucille ka. Describe one word. Si Eileen. Describe one word. Being a Christian today. Karong adlaw, sa imo experience. Restored. Dalay ko ng Diyos. Imo ka, kuhan. Sil o Jay. One word nga imong ma-describe sa imong life karong adlaw. Being a Christian. Victorious. Wow, praise the Lord. Dalay ko ng Diyos. Dabi, si Jay ka. Victorious ka po, Jay? Retired. Maayo. Abi ni mo, Jay, ako, init. Sa ato, pagi mo, fire. Fire. Salamat lang tas Ginoo ni ana, no? Kainit. Dili lang kainit sa espiritu, kung dili init gyud ang panahon. Pati init na gyud. So, salamat lang ha. Ginoo. So, Kristohano dili ma-exempted. Dili ta ma-exempted, ana. Bitaw ni nga naa ni nga passage ba, sa dihang malandong ko Ginoo sa nay maayo gyud nga encourage nato ani ba, kay sometimes nga kumpiyansa tas mga Kristohanon nga wa ba kay mga burden ni sila? How did they identify themselves as the journey along the way? So ako rin makita mo ba na itong mga Kristohanon? Agkalapait. Wala mo pamiti, lisod. Niya usahay di kasimba. Ano ba? Kung unsay mga rason, sila lagi na ibalo. Di ba? So, akong ang Ginoo nag-impress yun na ni, sige ko balik-balik, kung ngita kong lain. Di magyod. Yan na magyod ko gadwell, kuhan. Kining heavy burden ba, Jay? Kining nga topic is about burden, yoke, ano ba? So, mo itong ipangimaraot ni Jesus, ang mga tao, ang mga syudad nga dili, nang hinulsol o way pagtuo, in spite sa mga milagro. Kita sa usahay sa mga atong kinabuhi nga Kristohanon, mawala ang atong pagtuo, pero ang may nung danon, makaamgo ta sa paghinulsol. Aron di ta makabati sa commendation ni Jesus, dili commendation, denunciation. Kay kanang denunciation, opposite sa commendation na. I-denounce or i-condemn. Ano ba? Kanang word, alaot or woe.
Ang tao nga di makabangon o di makapanginulsol, laot ka gyud. So, di man nautan nga siguro mapukan ta ka gyud, pero ang importante makainulsol ta. No? Para sa atong prodigal son, na istorya. Ang prodigal son, tagaan pa man itong panahon, lugway. Ala, paimulos, imo ang kinabuhi niya angkot na surrender ka. Sa katapusan ni surrender siya, ibangon siya, welcome na magyapon siya. Di ba? Na-welcome siya. Kabalo mo na, Aileen? Nabasa mo yan? Si Juan, Karen, nabasa na ni mo, Karen? So, kana ang ato ang gamay focus nga, kung doon ay panahon nga, kuhan ta gamay, mabugnaw ta, mundang ta, yun dumi nga, di na forever nga, mundang ka, kung di, bangon ka, panghinulsol ka. Kanya si Amen. Oh, mo na inindot. Ikaw, Jay, doon na ba'y panahon na, Jay, sa imo nga life, being a pastor or a minister at that, handling the word of God, mo experience ba kagyapon na, Jay? Happy me? Pero doon na sa panahon nga dugay kay ka makainulsol. O kainulsol po dayon. Mura dili ko mabuhi kung di ko kahinulsol kay magilty gid ko. Sa ato pa konbiktahon gyud ka. It's the work of the Holy Spirit mo na nindot because we have the indwelling power of the Holy Spirit in our lives. Nga mo utoy mo udyok sa ato nga hinulsol gyud ka. Di gyud ka ingon nga maulahotay ka. Mo na, and that is the grace of God. Mo na grasya sa Dios. Amen. So ato ta sa ang iyang i-comparison dinhi ang Sodom ug Gomorrah no nga kung ang Sodom ug Gomorrah nakabati paadto nakakita paadto mga milagro, posible maghinulsol ang Sodom ug Gomorrah to panahon na, pero wala man sila kabalo. Wala man sila kita. Mo to iyang ikatagag comparison ni Jesus nga may pa ninyo Sodom ug Gomorrah kay kung dito ni netabo siguro maghinulsol na sila og magtuo. Di ba? So kamo kay bisan nakita na ninyo, sudong na ninyo, wag mo magtuo, wa pag mo manginulsol. Muna alaot mo. So ana mga Kristohanon, kung mapukan man ka unya di ka bangon og di ka maginulsol, alaot ka, luoy ka kayo. Sa hinumdumi ang imong kaugalingon nga na may panahon, bangon gyud og maginulsol. Ano di tawgon ni Jesus alaot. Amen. Okay, verse 25. Kani. Okay, tunganan na to basa ang 25. Jesus prayed this prayer, "O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding this truth from those who think themselves so wise and for revealing it to little children." Ang sa may ato ang makita na nga verse. What can you say? Or what can you observe ana nga verse? Prayer ni Jesus. No? Anybody? Sel, doon na makita ni mo nga verse 25. Jesus prayed this prayer, "Oh Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these truths for those who think themselves so wise." So there are two kinds of people mentioned in this particular passage. Ang usa ka tawo, gi-mention din ang usa ka wise sa iyang kaugalingong pagsabot. O ang ikaduha, katong usa ka tawo nga samas bata nga kinaiya. Di ba? Katong mga ingon sa dinhi wise sa ilang kaugalingong concept mo nang itawag og wise and arrogant. Mo na siya. So kung wise and arrogant, gitago sa Ginoo ang mga kamatuoran ngadto kanila. Wa sila padaigi sa Dios. That's why ngit-ngit pa sa alkitran ang ilang klase nga kinabuhi. Kani bitaw tao mag-inarrogante, walay kaalam nga maayo gikan sa Dios. So kung gusto ka og kaalam sa gikan sa Dios o kaalam nga langitnon, ang atong pilion sama ta sa usa ka bata nga kinaiya. Unsa may kinayas bata sa kahambol. Dili hambugiro. Mapaubsanon. Sa ingon ni ana kun doon na kay kinaiya nga mapaubsanon nga wa gyud kay amag-amag, you need something from the Lord, you seek something from God.
you pray for wisdom from the Lord, then Jesus or God will give you that wisdom. Nga landag pa kayo ang imong adlaw. Pero og ang imong kinaiya, kanti ka kayo know it all, di tapinan ang imong kaalam nga langit nun. Mana nga kadaghanan niya na mga tao nga klase, mo na mga tao kasagaran mga ilad. Daghang kayong ilad, no? Mailad ta. Mailad ta. But that's why, aruita mga ilad, kadayon tas pag kinaiya nga mapaupsanon, o magsalig lang dyan tas Ginoo nga taga-atang langit ng kaalam, nga dili ta mailad sa atong kinabuhis matag adlaw. You know, sometimes, tinato gyapon likayan, natay pagkambugiro. Di ba, Jay? Naka na, Jay? Nagigyapon. Nagyapon na mo, nausahin nga na, apoy panahon nga nangailad puta. Okay, wala naman tayo saktong kaalam. O, mag-abot na gani na nga, espiritu sa ato ang kaugalingon, then, dito na yun ang downfall po na to kay mailad puta. Ako di man po kumuingon nga, dili ko usahay mabiktima ni ana nga instant. Kay, one time, na apoy nanawag na si Lucille, nalagay ko ang kuno membro nga Assembly of God. Muanhi din kay sa to. Ito ba yung tawag sin? Speaking na yun sa Jay. Tuusad ko nga, membro niya, kaila po siyang kaha. Taga Luzon lagi ba? Niya, nadala, nasa laag diri. Nasa laag diri. Niya, nasawa ko itong awa makasal, na inaanak, kuyog lang yapon siya sa babae, nga na anak. Di bulagan siya sa babae. Di karon nataw-ataw siya. Mo to ngayo siya nangita siya simbahan nga assembly. Kay assembly lagi kuno siya gikan pag siya sa Bible school. Anawa. No sa Manailad niya to. Kay yun siya nga gusto lang ko magkuan, magkakwarta nga makauli ko sa mua. Hindi ko magnegosyo balot. Magnegosyo. No siya pa'y bago pang abot yun siya nga. Amutabang ko anak, kaya ato na siya tabangan. Paulam din niya pa. Wala na mo balik. Masahe lagi ni nga ito, ang gara-gara nga espiritu ha. Mailad po ta. Hindi ato hinambugiro po usahay. Na ba? Ako nakita ko gini. Usahay, maghinambugiro kanita. Doon naging consequence po. Mailad ta. Pero ang pagtulunan ini, itago sa Ginoo ang kamatuoran sa mga taong hambugiro o maalamon sa ilang kaugalingong abilidad. Apan, iyang ipadayag ang kamatuoran ngadto sa mga bata nga kinaiya. Meaning, mapaugsanon, muila kanunay nga naagi Diyos nga waay mahimo kung walay Diyos. Kana di ay ipadayagan kas Ginoo sa iyang kaubuton sa inyo. Amen ba, Jay? Mawala sa iyo na kinahanglan daan nga mga pagtulon na to remind us. Kaya doon na po'y buhat ka away sa iyo, mukalit lagi nga, manginambog yan ta, mga ilad ta. Ambot ni si mami, at ang pagkutan nun, huwag makapo ni mailad. Na po ka-experience anaan, di kaya ta makabantay sa mga kamatuoran ba? Kasi sa una, pero parang di man basta magpailan. Sakto na ang iyong anaan. Kaya you know what? Hindi ko pa siguro, hindi ko bumuli. Lagi. Kaya doon ay panultihon, ginag-ingon, you can fool me once, but never twice. Kadungog na ka na, Jay? Kung mailad ko ni mo, kasalang, hindi na gin makaduha. Sa ato pa, makabantay na ta. So atong likayan. Pero ang gabaw sa tanan, kapag tulunan, makabaton tag kinaiya sama sa mata. Dependent ta kanunay sa Ginoo. Nga di ta maghara-hara sa mga decision making, kundi hangad dito sa Ginoo kanunay sa mga pag-apo. Di Aileen, huwag ka muna padalos-dalos na oo. Kasi minsan, biglaan lang oo mo. Maya-maya, ilad pala yun. Di ba? Sabihin mo, saglit lang, sandali lang. Kasi pag-pray ko yan. So pag pumulitaw na ako kang misis, ini akong asawa saksi ni. Pangutahan ako niya ba? Why do you love me?
Ano ba? Nakuratan ko ay Karin. Kuratan ko, tingnan ko niya nga, why do you love me? Kay nag-propose na ko niya ba? Taman, huwag ko katubag. Kaya yung ako ay sa kay mag-ampo siya. May na lang kay nag-seek of counsel sa Ginoo. Nga ang tubag kay nindot man kaya nga tubag. Layo kayo. Pag hinambog to, nga tubag, ingnon ko man siya nga alang-alang. Wa ko may gugman mo nga doktor ka god. Nya gwapasag ka, ana ba? Pero di tumao nga tubag ang iyang ipangita. Ang tubag nga iyang ipangita kay doon na may keyword. Ang keyword gyapon ay yun tay. Ingnan man na pa siya nga. Na-spark naman sa kong heart of mine. Kumbaga, ipadala ka na ako niya. God sent me to you. Ano ba? Pag yung God sent me to you, approve without thinking. God sent me to you. Basta, Karen, na yung mga ulitaw ni mo, why do you love me? Tanawa na to sa yung keyword po, di mo ang bantayan. Ha? Ingat ba? Dili lang padalos-dalos. Paras niya ba? Kaya mo padalos-dalos sa dagang hinambog, ang gawas, hinambog. Ang hambugiro, dili kalimutan sa Ginoo. Muna siya nga, mawala ang imuhang wisdom. Amen? Okay. Nindot ba? Nga kinahanglan ato ang bantayan. Kunya, verse 28 to 30, mo ni piborito kaya nato nga verse. Be kana inyo ang translation be kay murag lain-lain ra ni akong translation. Imo pa unsa na imo ang translation 28 to 30. Ang hani baka imuhan 28 to 30 basa palihog. Ah. 28 to 30. Come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Maya na siya nga translation. Memorize na ni mo siya, no? Ikaw na siya, memorize mo na ni mo siya. Kung kantahon. Kung katahon. Pero ako, memorize na ko na siya sa mga Bisaya, sa Bisaya. Lamihan ko ana nga Bisaya nga translation. Umari ka mong tanan, nga kikapuyan o gibudlayan. Ipapaulayon ko kamo. Di ba? Sagaran ako ngali, ana. Kanando na ako i-commit. I-commit na ako sa kanapitan ako ilubong. Ako na nag-i-encourage ang mga loved ones. Nga, ayaw mo kaguol. Kaya na invitation ni Jesus. Ang invitation ni Jesus, umari ka mong tanan, kapuyan o gibudlayan. Umari ka mong tanan nga nag-uol. Di ba? Ato mong Jesus. Kamo mga loved ones karon sa kaliwa na. Jesus lagi sulbad. Di ba? Mo ni siya nga kataganan ako nga passage sa kumital. Umari ka mong tanan. Kanya ako pag yung i-elaborate. Na kini nga invitation ni Jesus, gihimo ni niya way back 2,000 years ago. Imagine nga invitation. Umari ka mong tanan nga gikapuyan. Mo to nangutan ako kaninyo. Na doon na ba'y panahon nga kita mga Kristohanon nakasinati tagkapoy sa atong kinabuhi. Ay, kira kapila nga bisis pay. Nakabati ka na nga gikapuyan, gibudlayan. Many times yapon. Labi nagtuakas gawas. Bisa nagyapon. Umari ka mong tanan nga gikapuyan. Si mami ka kapoy. Suluyan. Luoy kayo. Normal as it is. Daw si Lucille kapoy, Bajay? Kapoy? Dili na malitok sa ikapoy paghidog mo. Ha? Ha? Kanang areas. Di na ma-explain ikapoy. Si Irene. Tama kaya, but you know what? The verse speak to us tonight. Kini nga verse nag-istorya nato. Umari ka mong tanan nga gikapuyan. Karen, pag-aral mo, kapoy? Pag-standby mo, kapoy? Huh? But you know, the existing invitation, if you trace this particular invitation and this passage, this was made by Jesus himself way back 2,000 years ago. Dugay na ni kaya niya nga giimbitar. Tanan nga gikapuyan o gibudlayan. O kani nga invitation is still present karon. Mo apply
paghihapon hangtod karon sa tanan nga gikapuyan o gibudlayan. Amot ni Kisi, nakasinati kag kapoy Kisi o ha? Sa imong pagka-estudyante, sa imong pagkaanak. Ha? Ha? Nagyod, the invitation is for you. Umari ka mong tanan nga gikapuyan o gibudlayan. Karen, this is for you. And this is for all of us ang gikapuyan o gibudlayan. Apay, this is for you. Kapoy kayo mangitag sales contact. Huh? But you know what? The invitation is still effective even up to this present moment. Come unto me, those who are heavy laden, and I'll give you rest. Wow. You know this kind of invitation? Duha ka direction din ako ang makita ninyo. Na ako makita ni nga verse. Duha. Pero si G siguro doon na pailabaw pa sa duha yung makita ni nga verse. Diba? Ikaw, sel doon na gyapon siguro more than 2. Pero ako makita ni doon na duha lang ako makita. Pag-imbitar ni Jesus nga sa imong burden, kung mungutan ako karon unsa na nga burden. Kay kung atong i-work back ni siya, kani nga burden dinhi nga dimension sa komentary nga akong nabasa. Tanan gagi kapuyan o gibudlayan because of sin, number 1. Ang sala gyud mao na usa nga makapaluya sa tao. Kung doon na kay gitaguan nga sala, mao na makapaluya sa imo. Kaduha, kani nga burden dinhi or heavy yoke dimension dinhi. Tungod ni sa mga balaod atong unang panahon nga ipa-follow through sa mga katawhan nga mosunod og motuog Ginoo. Ay mga balaod nga gisitasay. Ila to i-follow. Munang burden. Katulo, ang burden nga gi-mention dinhi sa komentary nga ako nabasa. Katong mga government opposition atong panahon na. Kung ikaw usa ka Kristiyano, upos gid ang gobyerno nimo. Kaya doon naman sila baruganan po sa gobyerno itong unang panahon. Muna kung ang yung kadiha sa kang Jesus, dagang opposition. Muna burden. Karon mungutan ako karon. Unsa bay burden nga imong ipasan? Nga moingo ka, come unto me those who are heavily laden and heavily burdened. Unsa na nga burden? Isa-isahon na nato. So kung moingon ka, posible dunay burden sa sala gihapon, di ba Jay? Di man na mawala gihapon Jay noon, magyapon na Jay. Nagyapon na. Oh, kana gyud number 1 gyud na siya. Kay ang sala di ay duha ka klase. Kanang giingon diya sa James chapter 4 man siguro na o chapter 2, chapter 4 verse 17. Ingon siya din na ang mga maayong buhat nga wa nimo buhata sala. Irene. Ang dili maayo nga buhaton pero imong gibuhat sala. 4:17. Oh. Sala na siya. So possibly because of that sin mo na nakababugat sa imong kinabuhi karon. Di na to na malikayan. Oh, commission and omission. You omitted the good things you supposed to do. Wa nimo omission na omit nimo. Commission sa mga bawal nga dili angay himuon imong gihimo. Sala na siya. Mao na siya ang nakapaburden sa imong kinabuhi. Di ba? Pero saad ni Jesus, ang tanan nga naay sala, umari ka mong tanan. Usa pa ka nga burden ka, gawas nga sala. Sama atong giingon ako, number 1, sala. Number 2, mga restriction sa gobyerno na napabailaing sala nga ato nga mga bugat sa ato ang kinabuhi nga Kristiyanon karon. Pero sala gyapon ang bottom line disobedience ni sala gyapon na ba? So kanang atong di pagka masinugtanon. Burden gyapon na, di ta katulog. Last Sunday, di audience na ko mga batanon, hey, giingon ni Apay, ganahan na sila maminaw discipleship. Magkadumdum sila ito atong gisugda sa ubos. Nako, unsa may last discipleship niya katong niya angay mo ato pero naibalo ba mo kung gusto mo discipleship ka karon?
Di sa ako gyud nga attitude, that is my attitude, ha, ayaw, forgive me. Di gyud ko manlukos. Muna nga, kung magpa-disciple mo, mag-impose kita discipline. Discipline gyud kay disciple man ka, discipline. Ya, kung willing gyud mo, why tagyan mo commitment? Kaya di ko gusto mo attempt nga discipleship na punta dayon, wa mo'y commitment. So willing sila, Jay, willing. Willing. Musugod siguro mga next month, August. Pero kuan, ako na lang silang gingnan ako. Sige, ato nang i-revive aron pod nga. Yo as expected gyud. Di kita mo daghan kung wala ta ana. Kaya magkumpiyansa ra man ta. So I hope everyone will be involved. So kanang dili lang nato paghimo og magpa-submit sa atong kaugalingon as being disciple, sala gyapon na. Kay kuan man na, mo-submit mo kita sa leadership. Nya di mo mo-submit, ya wala. Di sad mi man lugos. Para sa atong murag na bitaw friction lagi nga. Mo ni si Apollos, mo ni kang Paul, mo ni kang ano ba. Di ba, Jay? Balik yapon ba sa old sa kuan ba sa Bible days? Nagyapon o mga anak-anak, pikiring ba. Pero kung ato to kalimtan din, ato balik, subiit. Aron ita makasala ato. So restore na to, restore. So kana disobedience, sala na, mo na burden. Mo na nakabugat yapon sa ato ang kinabuhi na gusto. Dili kay ta flowing, dili kay ta smooth sailing. Ka-experience mo ana? Ellen? Mayroon bang panahon na talagang burden ka because you try to disobey the command of God? Na-burden ka? Di na ko siya matawag na disobey, Pastor. Di na ko masabot. Di lang ni mo nasabot, pero mo nang dili na, pero mo na, mo na nga, murag, wala kayo maklaro, wala lang po ni mo himuha. Murag yung nana. So, naka sa in-between. Na betwixt ka, betwixt. Pero mo na siya, kinahanglan kaya doon na tayo mga learning. Aron kaya nga, ma-define properly. Himuon ba yun o dili? Ano ba? Kaya kung doon ay challenge nga, himuon doon niya, wala mo himuha, sala na siya. Then karon, mo na nakadungag sa imong burden. Pero nakalami lagi karin. Kasi the invitation is open. Way back 2,000 years ago. Umari ka mong tanan nga gikapuyan because of sin. Umari ka mong tanan nga gikapuyan because of disobedience. Umari ka mong tanan. Kisa man ang invitation. Jesus. Sa ato paasa man tapaingon. Jesus may nangimbitar. Ato gyud ka Jesus. Correct? Jesus gyud ang imbitar. Para mawala ng burden sa ato ang heart. Mawala ang atong burden sa atong mind. Mawala ang atong burden sa atong kinabuhi. Aron smooth sailing ang flow. Is kadaghanan nato nga mga paghinomdom ato mga previous nato nga mga Bible study. Obedience precedes blessing. That's why sometimes what I blessing kay wa kay ta obedience. nabara. Nya kita mismo na konsensya na burden ka, na burden. So, tonight we are refreshed by the invitation of Jesus. Kinsa man tong naa sa kapuglay, naa sa kakapoy, naa sa nabugatan, ingon siya, umari ka mong tanan. And who is that the one calling for the invitation? Jesus himself. Si Jesus mismo. Umari ka mong tanan nga gikapoyan o gibudlayan kay papahulayon ko kuno. Okay? Two things nga imong may bawaan diya. Kung si Jesus nang imbitar nga umari ka mong tanan, ingon siya din na ang mauni ang invitation, iya kang gidasig nga, iya kang hubaran, badbaron, ang nakagapos nimo. Oh. Iya kang badbaran. Kung saan na nakagapos niya, hubaron niya. Aron di na ka mabugatan. Mo na siya one thing. Mo na nilami sa invitation ni Jesus. Di lang kay giimbitar nga, muduol lang kaniya. No. Pag duol ni mo anak, hubaran kaniya. Kung nakatali ang imong kamot, iya kang hubaron. Aron nga, ang imong kamot, free na siya. Kung nakatali man ang imong duha ka tiil, iya na hubadbaron. Aron nga, makalakaw na ka. Ano na siya? Mo na siya nga invitation. Nga aron di na ka mabugatan. Di ba?
mo na nindot kayo. Amen ba? Unya ang ikaduha nga event nga may tabo kung ang iyang invitation o mari kamo tanan ng kapuyan o gibudlayan, hubaran kaniya o ikaduha yun siya papahuwayon ko ka. Papahuwayon ko kamo. So there is rest. Di ba? Mo na nindot kayo, Jay. Oh, bye. When Jesus invited everyone, come unto me, those who are heavy laden, and I'll give you rest. Badbaron ko na nakagapos nimo diha, kanang nakabugat diha nimo, ang imong pasan-pasan, badbaron ko na. Unya, tagaan paulay. Tagaan paulay. Ibadbaran kaniya, unya, papaulayon ka. Unsa man nga paulay, mo nang pangutana karon. What kind of rest? Kay mo ingon man sila nga, adi na ta mo trabaho Domingo aron makapahuway ta. Sabado. Kay ang adlaw ti papulay Sabado man. Diba? The rest nga gikan diha mention is Jesus. Una nindot. Ang rest diha nga gi-mention is Jesus. If your life is in Jesus, you have rest. What kind of rest? Mo tong wali ni Mami. Kadumdum mo sa wali ni Mami ato Sunday. Di na mo nakadumdum. Peace with God. Peace with God. See? While your life is committed to Jesus, you have peace with God. And that is rest. Kaya wa kay peace with God, wa kay rest. Alingasa ang imo ang una-una, alingasa ang imo pagbati. Wa kay kagmayong patulog tungod sa una-una nga nagahasol. So timan ina siya. The invitation applies to things. Ingon siya diha. Badbaran ka niya sa nakagapos nimo. Librehon nga naka-intanggal nimo. Then ikaduha, papahuwayon ka niya. Tagaan ka niya. Peace with God. Harmony. Now, ato na yung i-define. Unsa man ang peace with God? Jay, na nag-idea? What is peace with God? Peace with God. Wala magpasabot nga efforts have been done. While you have peace with God, your efforts would continue to win. Thanks for that. So you have to continue doing the will of God. Because of that peace, you can go on with the will of God. You can comply the purpose why you exist in life. Mo na usay wa kay peace with God, di ka ganahan mamuhat. Kaya di ka malinawon. Mo na usay stuck up ang world. Na-stuck up ang atong life. Kaya we don't have peace with God. But you know what? That peace with God will push you doing the will of God and discovering the purpose of your life while you are living. Madiscovery nimo ang imong katuyuan nga nung nag-exist ka. So, peace with God and rest with God, ingon siya diha, is not mean na efforts had been stopped. Efforts must go on. Must go on. Pero doon na kay kalinaw sa imong mind. Doing the will of God. Mo ng peace. Okay? So kung ato ang i-capsulize tanan, number 1, repent and believe Jesus. Kung imong himuon ang imong mga kapakyasan, mubangon ka sa ingon ni J nga refire, magpakalayo ka kutro, continue to believe. Not only believe today, but kanang nga believe, continuous believing. Pero number 1 is to repent. Kinahanglan mahinulsol ka. The key word is repentance. Then number 2, ingon ta diha, repent gihapon, pero now, sa imong pag-repent, mualagad ka sa Ginoo. You serve. Kaya kung muingon ka lang repent, period, kulang na. Kinahanglan, mahinulsol ka,
o manugyan ka sa Ginoo. Mo nang giingon sa Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable act of service. Alagad ka. So kung wala ka mga alagad, you stop serving the Lord, repent, panghinulsol, then serve the Lord. Kung ano mo pa, serve the Lord. Primero, believe. Tuo. Tuo ka. Hinulsol, then tuo. Then hinulsol, then alagad. Then number 3, kung atong tanawon, repent and be humble like a child. Kaya kini kung pagpangalagad ka ni humility, importante kayo. Malagad ka man lang, o niya, arrogante ka, dili pleasing na atubangan sa Ginoo. Repent, hinulsol, dayon, be humble, serving the Lord. While na ako din naka-standby sa balay for almost 6 months na ko, na-rest balay, dagang kaya inputs gihatag sa Ginoo sa ako. Pasalamat na ko sa Ginoo, sige ko question sometimes nga why it happened. Pero moto nga nabalik ko din na sa Corinthians chapter 12 nga sama sa thorn of the flesh nga na-encounter ni Paul. Sige hangyo siya nga tangtangon na gitong thorn of the flesh. Pero ang tubag ni Jesus, ingon na siya nga, my grace is sufficient. So, kanya ang komentary pag yun, nag-ingon, when Paul experienced the thorn of the flesh, it doesn't mean nga nasuko ang Ginoo sa iya. It doesn't mean nga ikastigo siya sa Ginoo. Pero ang komentary nag-ingon, it is because God wanted you to be humble. Na sometimes nakita sa Ginoo ahead. Nga doon nagi panahon nga kita mahimong ambugiro. That's why God di-anticipate na tadaan niya nga He-humble us. Because nakita sa Ginoo nga ang potential na asa imo, continue serving the Lord with humility. With humility. Mo na siya, repent and be humble. Tulo ka butang nga imo ang i-capsulize nini nga passage. In order to experience the promise of the peace and rest coming from God. Kaya saan din ang akong title din nag-ingon man na Jesus promises rest for the soul. Aron ang imong kalag tagaan og pahuway. Hindi din nahasol ang imong kalag. Kundi makapahuway ka. Kung so kung encounter na ninyo sometimes nga natay pagka-arrogant, di nato na mawala usahay. Remember, mawala ang imong wisdom. Kaya ang wisdom o ang kamatuoran, ihatag lang niya sa mga taong humble. Having the attitude like a child. Kuha mo pa. So, continue to be humble. Continue to act as a child. Nga, di po childish. Childlike. Mo na siya. Diba, Jay? Pero katong repent and serve the Lord. Mo nang maynong danon yun. Kaya di sad ka makabaton og peace. Kay away mamos Ginoo kontra man niya ang wa mutuman sa iyang kabubuton. Dili tanan nag-ingon kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa Dios. Kun dili ang nagtuman lamang so wa kay kalinaw gyapon. Kung wa ka magtuman, pinagi sa imong pag-alagad. Kinahanglan maghinulsol ka. Aron magabaton kag pahulay. Kanya si Amen. Gusto mo pahulay? Okay? Yeah. Praise the Lord. Importante ang pahulay. Pero kinanglan, daghang kitang mga kapakyasan ka rin, we need to repent. Ayun also. Amen. Muna nga usahay mo, sige, bagting sa akong heart, sa akong mind. Ngita kong lain, hindi naman eh. Hindi mag-yun. I do not know, ano, diri mag-yun. Just God impressing to me, kaning nga passage. Because God wanted to bless every one of us. And He wanted us to be prepared and be equipped for the task.
Waling na tas discipleship, mga bata, mga batanon mo reciprocate na, bantayanan kayo. Kinahanglan delikado gyapon. Ako gi-anticipate ko na daan ang buhat sa kaaway. Pero mo to lagi nga submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So equipping gyapon sa atong tagsa-tagsa pagtugali. Amen. Have you learned something tonight? Doon na mo nakuha karon. Okay? Ha? Huwag ka magmahay nga nagani ka karon. Siyempre. Ha? So kinahanglan ang resulta. Nga naman, ang 2 Peter chapter 3 verse, unsa nga verse din ha? Ningon siya din ha. Dili man naglangan-langan ang Ginoo sa iyang pagbalik. Dili siya gusto nga dunay malaglag. Muna unsa may ang word na iyang giingon. Nangita siya nga ang mga tao makahinulsol. Di pa siya kabalik. Kaya dagang pa kayo tao, kinahanglan maghinulsol sa. Kaya di magin, ang mga tao di makahinulsol, di ganyan makauban. Mga bitaw itong gibutang niya diya kang Peter. Ngayon siya din na, unless person will repent, ye shall all likewise perish. Imagine. Hindi po sila ka-repent kung may musulipin. Mao na, lagi. Naagi impression sa Ginoo nga, mao gina siyang iparemind sa mga tao. Kinahanglan maghinulsol. Kaya katulad yung giingon niya, alaot. Ang word is alaot eh. Kisa man ang alaot. Katong wa mo tuo, labaw sa tanan, wa maghinulsol. Mao may keyword na ang gigamit din eh. Sa ani nga passage, verse 20 to 30. Nadiya ang word ya. Kung ang Tyre o ang Sidon nakakita pa sa mga milagro, posible dito sila malaglag. Mo to ang giingon diri. Kuha niyo mo, Oh. Apan nahikawan sila. Usa kamo kay wa mo mahikaw eh, nakakita gyud mo, naka-observe gyud mo sa mga milagro o mga kuan buhat sa Ginoo. Ingon siya din. Wa gyud mo mutuo, wa gyud mo mahinulsol. Alaot ayo mo nga mga syudara. Oh. Nan. Syudad ang gimensyon dia, Bethsaida, Chorazin, and Capernaum. Ingon pa ni Mami sa background, mga commercial ni, mga busy kayo ni sila. So, kung atong i-relate na sa ato din sa atong palibot, mga tao din pasulabin na lang silang kaugalingon. Wa na mo atag pagtagad, bisag pag-attend sa prayer meeting. Di ba? Unta na na simbahan. Na diha buhat sa Ginoo. Di ba? Nasa as pastor niya, daghang mga pastor din na simbahan. Pero wala sila. Asa sila? Kung sa may message sa Ginoo. Alaot mo. Nga naunay na mong simbahan, naunay na mong mga pastor. Dili pagin mo mga ni. May patong uban nga mga dapit nga walay mga pastor. Mga lakaw pagin sila mo atog pastor o mo atog simbahan. Di ba? Kuha ni mo na siya. Muna siya nga pagtulunan. Daghan kayo makakuha na to, ma-relate na to ang kamatuoran sa gospel. Basta kita, magbantay kita. Kay, wata kay balo nga, kita na i-address ni Jesus nga alaot. Na? Pabarog-barog lang kag tarong din na, punuhay. Pero ang Ginoo nakakita sa imong heart, alaot ka. Kay, bisag na anak kayong simbahan din na, wa pagyug kang tungha. Alaot ka. Na dahil mga silingan nimo awa pakaila kang Jesus, wa nimo siya sugindroy, alaot ka. Mo na buot ipasabot yan na nga mensahe. Mo na gapagting sa mga sige ko pati like ngita na sa ko sa Old Testament. Balik naman. Bukat yung kayo. Gospel of Matthew chapter 11 verse 20 to 30. Na mensahe para kanatong tanan. Ang word is repent. 2 Peter 3, ingon siya diya, 3:9. Ang iyang paglangan sa iyang pagbalik, dili ingon nga siya, di mutuman sa iyang isaad. Apan, naglangan siya, kay daghan pa, wala makahinulsol. Kinahanglan siya nga, maghinulsol sa ang tanan. Kay di siya gusto nga dunay malaglag, kundi ang tanan makabaton sa kinabuhi, walay katapusan. Sabtan, kasi, opportunity natin na to, ha? Opportunity na to,
Ayaw ni ingna nga naminaw lang mo karon din ninyo ng kalimtan. No. Opportunity nato ni. Kinabuhion nato ni. Opportunity nato ni na pasto, na simbahan, kamatuoran na ang buhat sa Ginoo na namuhat. Tuo ta. Kung nyawa ta mahimo, mahinulsol ta. Balik ta sa atong pagpamuhat. Okay? God bless you. Ginoo magapanalangin. Amen. Kausel, doon na mo'y dungag. Honey, na mo'y dungag. Kani bitang word pagtuo. Grabe kayo nga pagtuo yun. Ang pagtuo nga nahibaw-an na nimo unsay may tabo, di na pagtuo. Ang pagtuo di ay sawa pag makita nimo nga may tabo. Tuuhan nimo nga may tabo. Jay, tuo ka mahuman ang atong simbahan, Jay. Mo na siya kinahanglan na mutuo ta. Wala pa diha pero tuo ta. Mo na pagtuo. Kita na nimo gi-level ya, Jay, gani ha? Maigi kayang Ginoo, Jay. Basig diha na ni atong children's church. Dili, ang ako din na parking na siya. Parking na siya. Ako lang itong tipan itong kuan, itong operator sa bako kay kung ito siya magpapaisapan ako, patag-patagan na lang. Kaya yan namang ipangnanaan na pulbaan naman ko kayo, mga tumpag niya na diya. Pero iyang ipatag niya. Pwede na parking din na, kuan, magbutang tag-gate na diya. Ang ato lagi karon diya, ako makita diya next move, magbuhat na tag-gate. Kaya ron nga, kung doon naging mo parking, pwede na nato pasudlog, pero ato sang patag-patagon. Ang mubuhat o gate, mo na siya ato ang ipag-clearing gamay. Then pwede na dahil ta maka-entertain din na ginagmay parking. Mga motor, parking diha, pwede na. Pero nanay gate, nindot na. Ako ito yung mong panday nga, yung mong ako, malagyan mo. Sinya sila ko kung kano sa. Ato, ipa-estimate lagi din na. Ipabata na to gate na diya. Gusto ko nga manindot na diya kay simbahan. Sige. Tikang sa pagtuo. Kaya hapit na nga to ang triple base di ay nga. Doon na tayo development na makita po ba sa itong mga membro. Una nga, salamat lang ko sa Ginoo nga timing tayo unang clearing din sa itong pasada na medyo nanindot siya. Pero wala naman nanghatag o building fund. Kung sige kabuno na, pero mga tip-tip na ko din na, gabuno pa. Naman ko'y ginagmay cash good. Yan, nag-open na sa kong video na ko karon pag ko. Basi masudlan na sa na. Yan na po ko ginagmay pundo. Pero di ko ka, kuhan, pugong, ako yung magamit. Basta sa simbahan kami. Magamit ako simbahan. Ay kay palabig focus pastor. Ako lagi gaya, ako atras ba nga din sa kayo mo ingo nga focus ba pero burden lagi di sakit nga burden eh. Lagi burden. Basta na dahil kay burden bisod na. Basta atong iyampo nga doon mo share anang ato ang mga estimate nga kan. Sige na ako kuan si Nilo, muli kay de istorya si Nilo. Muli kay de istorya si Nilo. Kaya mangulam sa dang Nilo. Sige, ito na tas mga alampuanan. Ikaw na sa Jay. Solicit sa mga prayer request. Ano yan? Kan, tampo na yan ta. Sige, imo na po Jay. Prayer request, Pastor? Kamo na. Ay, si Sis Nancy, ito siya urgent na prayer request. Si Nicole sa yung scholarship, ang heading course is, ano course? Ang Philippine Airline, dito nga kurso. Ngayon, sa pangalan na diya.
murag pa po siguro sa undergrad. So nagpa-ampo gid siya og Airline management. airline management Philippine airline management bago no. Airline management, and then si Auntie Jo nakaabot na sa destination. Yan na pong pa-prayer pagpabalik nila diri karong Friday. Elections ano sila. Buka man to siya sa Usamis. Sila gapilan nga lubong. So auto siya sa before ta manganta sa tag sa ngalan ni Jesus na ikadaugan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, tunay kadaugan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, kaaway mo dagan. Sa ngalan ni Jesu Cristo, kung sa may makaasdang. Sa ngalan ni Jesu Cristo, tunay kadaugan. Okay, next. Special request. Karen, wala kang request? Special request. Si Kwan, di ba nagpahangyo man to si Bridget nga magpampo kay di ubo? Oo. At legit di ay kaayuhan sa iyang ubo. Kuan ang magnitude karon ang 8 lang sa Russia, di ba? 8.8, and there are Sa Japan. sa Russia magpunta Fifth earthquake, and then mga kilos, possibility, sinabi ko widespread. Alert diya ka. Alert Alert ang Pilipinas. we ask for God's divine protection, especially naman ito report, di ba? Earthquake. Yeah. Ang social media karon, lagi mga kapura, nakita lagi na ako ang mga matutabo. So, let us not be blinded. Yan po nga pala natin mga international matutabo. Mao na gina siya in the last days na hitabo gina siya kay nasulat naman. Fulfillment naman na siya. Ang ato lang nga the grace and the mercy of the Lord will continue to prevail towards His people. Kay nang gina siya. Di na siya mapugnan kay it's already prophesied. It's already written. Oh, it is already written. Kaya na sa Gospel of Matthew 24 verse 14. Hapit na matapos ang pagwali sa maayong balita. Abo, Jay. Makato ka kuan, Jay? Kanang Manila? Atong Sword of Hope. Namay lang poster nila. Grabe, invitation nila. Kulang akong kalipay kung wala ka o wala akong asawa. Lagi ba? Ano sa August Focus na. 24, 25, 26 man siguro. Grabe kayo na nga. Kana mo man ang usual na mo nga mga meeting doon na. Kuan, conference. Conference mura. Pero, Summit pastor no? Summit sa mga kuan na siya actually mga anniversary na sa World of Hope. ikaw nakadapat at gusto may regional event. Wala na lagi ko diya kay pulihan ko ni kuan team. Pulihan ko ni team ni kuan ni sinala na diya. Ilogo. Kaya tag na lang po na sa ila kay siyempre gusto ko nga mga batanon ay more leadership. Next Kamo generation. Ang kana si Lloyd, may prospect na si Lloyd nga madiis ba? Kay sekretary na biya karon si Lloyd. Rose up yun na siya. Kana si Martinez, ako na nakita nga may mong diis. Pero i-groom ko man nagyapon siya counterpart ko man na siya nga secretary to na. Siya sa section na post district. Nag-groom na po na siya gamay. Lang gyapon grooming.
Dini, namisita si Erwin ako, Jay. Hmm. Dadaan kog manok. Uy pa. Dili, iniyaw nga, presko kayo. Gusto kayo inihaw. O niya, dadaan pa ko niya saging. Ina ko si Jay, wa makadalag saging na ako. Wa po kadalag manok. Yan nilagay siya. Tinalagaw din ako doon na siya tuyo. Wala. Yan nilagay siya. Si Jukas, yan nila ako. Dagagaw siya kasagong bugas. Salamat na po ko kay kaning discipleship. O kining kuan discipleship nga kuan schedule sa mga batanon. Dili na sila maniud to. Gikutahan si Apay og 5 kilos. Inako pay kanang 1 sack nako taga 5 kilos para sa mga batanon. Dito ra simbahan ang kwan. Di ara sila magkaon. Sila rin magluto. Aron din sila manguli. Sunday afternoon na siya. Kada Sunday. Kada Sunday. Kay di na sila manguli, makaon lang sila din. 2 o'clock ang time. Ako lagi nga obserbahan o kung sa'y kaya nila yun. Hindi ko gusto po nga mahapasard pa. Pero I know nga, kung ang ilag yung intent bitaw, evangelism ang yun ko. Yan na din sila ni Kuan, apay mo imulid sa kur nga Kuan. Di lang din sa simbahan, manggawas sila. Magkuhangi sila evangelism. Kaya gingnan ako sila, asa man tong 30 ka mga young people to una. Punta na si Jay, di ba 30 ang ikabog na mga young people. Asa na mga 30, kaya mga datong last Sunday, pila na to sila Jay? Jay? 8? Mapulihan, lagi yung tato. Kinanglan ako itong panilingon. Ako, ibalik itong mga numero ha. Kita ito, pangitaan nyo. Muna sorry, i-remind us Ginoo sa atong mga kuan. Purpose. Ang every point mo, more of young people. Nagro ng young people, ngayon na bilang people ng life. So, nalapinit sa batch. Mga batch ng energy. Pamulagan di ako. Ay, bilang ko naman. Bakit na kayo na? At least before mamin yung na-disciple na. Di, bisan na lang yung gamay bitaw, Jay, naagi mapugas bitaw. Na mapugas sa ila. Mas may magdadagdagan sa ipon ng work. Nowhere lang sila man. Yabot lang nila. Ay sa kanalitan sa mga ubay nga churches. Hindi yapon sila mas may dinag-start siya niya. Na-disciple sila nga batan mga minyo na sila. Na pero WM. Isod ba yan mo WM na minyo na daan? Mas may itong ako. Kaya balik na mas Karen. Nakajoin na siya. Mas mayon tapos sunod na gitay materials ana nga kwan. Na. Kana yung mura yung may module gid siya ba. Module yun na siya, Jay. Wasun gyud. Na siya. May bawaan mo karon? Taga kuan, di-orient man ako sila atong Sunday. Upat na ka pace. Number 1. Membership. Number 2. Maturity. Number 3. Ministry. Number 4. Mission. na siya. Mao na siya ang iyang sequence. Membership. Ato ta sa evangelism. Kaya dito matamaduil ana sa kuan kanang go and make disciples. Ang make disciples mo na ng maturity. Sa ato pa, ang maturity na growth na. Growing in faith, growing in obedience, growing in relationship with the Lord, growing in witness, growing in, basta mga growth na siya. Pwede ka na? Apin ako, nakapalukuan na. Dili, nag-attain man siya ang discipleship. Katong ipangatag ba?
Oh. Man to ang imong gigamit nga materials katong intentional. Oh, katulad din. Mao na to, gi-modify lang nila kay lain naman kay katong intentional move kang kalusay man to. Usay na to. Pero the same, halos. Mao na to siya. Mao na to siya, discipleship na to. Maturity na siya kanang mga growing. Ang tatay ko na pasulno ka mga small group po ba? Di, small group yun na. Dili gawas ana isa ka grupo nga discipleship, i-divide na sila, mag-create og small group, 2 or 3, Dili, ang minimum na 15. 15. Oh, pag musubra na siya, baynon, lugar 16. Kung panalitan 16 Si pastor? o 17, dili. Kung maabot ng 16 o 17, divide to. Tagwalo la. Ana ba? O daghan Ah. walo. Oh, ana, mao na siya ang Sa daw mechanics. kanang Tulo ra. Oh. Pero alanganin mo ko kay nubo ra o kanang tulo upat. Luoy sad kay mo ang time. Ana si dili. Pwede siyang i-grupo tapos i-disperse para mag-discuss sila. Ano mga material? Magkota. Ato tang FF Fred. para kung ka ba kung gamay pa sa sugod sa tulo. Kanang tulo murag tagaan nato na sila mission nga mo multiply sila mudugang kanang sa gawas dili na manguha sa Dili lagi oh. murag silbi mudaghan sila ba kanang tulo. Dili kung imo Ilang grupo? kung imo nang ibutag G12 kani panalitan 15. Oh. 15 na ka imo nilang chiri 15 na kuno ni sila. So kaning 15 mga primary ni sila. So 15 ka manggawas na sila. Sa ato pa magbalik na sila duha na sila tulo, upat, ana na. Dili gyud na sila nga kanang 15 among 15 ra gyud na sila tuyok dili. Kanang 15 mo na mga primary. Ang primary meaning panalitan primary si Kisi. Pagbalik ni Kisi ana, doon na siya duha tulo. Asa na nga principle? 2 Timothy chapter 2 verse 2. Mao na siya nga principle. Dili na siya G12. Asa man tong G12? Ang kanang 2 Timothy 2:2. Asa na? Ako sa laging nanana atong Sunday. 2 Timothy 2:2 na nga principle. Dili na siya You will be able to teach others. oh, number 1, others. Sa patusunod ayon. Basahan to. 2 Timothy 2:2. Mo na siya nga principle. Balik-balik na. Magamit man tong kakalosay si. Kato. Smaller groups mas maayo. Oh, mato siya. Tige ko mo alter ato. Kay gihan ay nato ni kalusay. Ug doon na may gimodify nila karon sa kuan. Gyapon pero at least the same ang iyang context. Ila ra tong gipang ana-ana ba? Sige bitaw una-una sa mga materials atong gamiton. Oh, number 1 na, sige. Kasi nga, 1 atas. Tuto. Sugot sa 1. You then, my son, ilan niya si Timothy. Oh. Be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me see in the presence of many witnesses. Entrust to reliable men. Oh, 1. Ano siya? Or 2 na nga. Oh. Second Pablo 2, 3 na niya. Oh, 3 na na. And also be qualified to teach others. Oh, 4. 4. Oh. 4 generations. So gikan nga Pablo, doon na siya tulo. Upat na rin sila. Gikan nga Kisi, pagbalik tulo. Murag ana ba? Gikan ka pa pagbalik upat. Upat na sila. Oh. Mo na siya nga principle atong giadapt. Isa-isa ba yan eh? Si Pablo, iyang yung iayo pag disciples ni Timoteo. Oh, duha na sila. Pablo, Timoteo, duha na. Oh. Kasi Timoteo, giingnan nga, trust to reliable men. Tulo na. Tulo na. Oh. 3rd level. And then, who will also be qualified to teach others. Upat 4. na. Mo ba yan na? Di ba dito tas Manila? Di mo man na. Kasi may naman Timothy karon. Dili kani mo start na karon
Start na karon sa aning core nga nila ni mga batanon nga gusto sila magpa-disciple. Then pagpagawas ana nila mo nang ilang context. Nga karon magawas mo 15, balik mo doon na gyud may 2, 3, 4. Ang disadvantage mo kung anong daghan kay pastor kay magsalit mo. Ade lagi mo na ato silang monitoron. Hindi siya nga order. Pablo, Oo. Timoteo, Oo. Timoteo ang itag ng reliable men, Oo. duha. Oo. Ang makatudlo po na siya duha, ang silang teacher. Oo. Pero kinsay Pablo, asa mag-start ang Pablo? Dili sa ila mag-start ang Pablo. Sa imo ko. Sa iya magsulat. Ikaw Oh. sa Pablo. Isa yung Timoteo. Kinanglan nga kay Timoteo. Si Timoteo ni mo, mo tudlong sa... Dili kita mga ani sa sulod. Kani sa sulod, primary ni sila. Mo na sila yung mga primary. Pero ato sa lagi silang suguron. Mo na musugod yung tag basic. Ang basic ana Romance Road. Ako na silang giingnan. Romance Road, memorize yung Romance Road. Di ba Jay, imo man ang master Romance Road? Ato man ang gi-mo din atong last time. Pero ato lang i-review. Ang uban nakalimot na i-review. Ang uban nga karon lang tuon gyud sila. So dapat natin handout sa anak nga ilang pangansiran anak something. Para i-compile nila sa ilang folder. Oh. Malimtan man gud uban ko anak di man gid mag-take-note. So at least na sila file Oh. na silbi mo na to ilahang notes nila, ilalang pilingan nila, mga blanks. Anya ako may pa-workout kang apay kanang sa high school Lucel. Pagkatuon niya si Kim, unsa nang material silang gipanggamit. Pay assignment na nila. August, makasugod na ba tayo ni Tan? Istorya si Kim. Tina nga, we failed to attend your seminar but August na. help us to have some materials. Daddy na mo dito. Ingon lang. Ito na, mag-briefing ko na. Di ba? Muna siya gospel opportunity ng high school. Oh, mo na Muna siya. siya gospel opportunity. Pero kailangan i-foro sa atong ipadala dito. Kaya pareha sa sundalo yun na pwede nga ipadala ni mo dito. Di pa balong mo gamit sa pusi. Di pa balong mo gamit sa work. Mo lagi na basic, balik kita sa basic. O niya, ang atong kuan dayon Jay, ang atong overnight, ato na ta sa August. Tapusan. Kaya katong ato ang June, mo na to atong overnight dito sa beach. Di ba? Ka-prayer man punta dito. That is June, July man ato. Mo na tong July. Then ang ikaduha nga bulan, August, tapusan na po. So, ta sa August. Ako lang nilagay ko kuan bang atong schedule mga usay na lapse na to. Ato na lang ipakang-pakang. Di na lang nato gid to the letter ba usahay gud nga. Let us not be dependent on to the letter. As the Spirit leads na sa punta usahay. Kaya ro ba nga, kung yapon ma-continue lang yapon ba? Kaya usahay, na-miss mong gid nato, di man nato mapugnan. So, naana to mag-inuwi rent out na sugda nila, ingalan, compile nila, kaansiran. Dapat na dito Jay sa ato ang kuan katong 4 ka libro. Dili actually kung sa libro kita mo kuan, wala mo dito yung blank dito. Murag ato ang itong kuanan. Lagi ba? Oh, murag Kapon yun. mag-incorporate. Dili pwede man nga i-scan siya. Oh. Pero tabunan lang tong mga words nga kuan. Mo toy ansiran. Naman na diya. Tangan og mga sana. Kompleto ka Jay sa 4 no, ako nawala gyud akong usa. Upat or na kuat or Atong gamit. mid-piece pa, sir? Atong mid-piece? Ay, Color? IM oh. Naman sa tahan. Ay, green. Doon na lagi dito pero kulang na ang number 1 na to. Red. So, wala one. Wala. Na may amuag gapon. Na, Ay gihuluman ni Jumdi dito. oh, gamito na to. Oh. Kalusay. Ito lang. Abi nimo madumduman ako si Joel Asitista. Pagkawas ana nga material, kay unay man niya to kay naman Miss District. Pangatagan man niya to, udi pumalit mo to namo to. Dayon
Gika sa Sunday morning, hangtod sa mga Bible study, mo rin ang gigamit. Wala, di na siya mangita ko sa pa. Rich na to kayo. Ikaduha ka nang usa ka lesson na to, pwede nimo tulohon ka o duhaon. Ayaw man to, ingon nga imo lang one time. Di. Kaya ang emphasis good ana importante unod ba? Di gyud ka mawad-an adto. Ako gani actually ang akong dependent ko karon kani raman. Kani. Naman ni helps. Na mga helps ani. Kani nga klase nga Bible. Na mga helps. Kani na imo ani nga Bible. Na kay Erwin kuno ani. Nakita ni Erwin sa ako din eh. Siya na ako ana, inako, "Uy, salamat. Sino na imo?" Mga pinili lang itaganan. Sa Bible school na mo, isa ra po yung inanak ko si Mira. Oh. Oh. Ano sa US. Abi nimo na dedication ani sa ako. Abi nimo hinatag naman ni sa ako. Abi nimo sa ning tuiga. Ha? Na dedication ani. Oh? July 15, 1989. Ha? July 15, 1989. Hangtod karon. Moro na akong kabalik-balik. Suko, Muslim na pastor. Si Mao gyud. Nya ako lang pong, di, mag-study lang. Di po mag-study. Imo na lang dayon tikmos lang na normal. Okay lang, di man ta dependent sa materials yun. Unsa ko dili. Ana lagi, na imo lang riches. Oh. Oh. Ang principles, mo lang bantayan nimo nga na mga principles. Kani, dako sa kay na nga tabang. Maxwell, naman ka atong Maxwell. Oh. Naaman to. Leadership hinuon to Maxwell, kumpleto na to. Oh, nanay mga puntos. Ay, kumpleto to. Pwede ito yung klase nimo. Nangutan na si Mami. Oh, karon. Ang Gospel of Matthew 28, 19 to 20. Memorize ka. Okay. Go into all the world, or go into all nations, go into all the world and preach the gospel to all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of teaching them to obey what I have commanded you. Na karon, teaching them to obey. Unsa may word nga teaching them to obey? Ahaman nimo itudlo. Ug ahaman gikan ang itudlo. Disbiyas Jesus sana nagingon. Teaching them to obey what I have commanded you. Di ba ang commanded you kanang nas gospel? Maura ni. Naman ang gospel. Mo na discipleship. Ato nga gospel. Mapito na usay kabalik ko sa gospel kanang ato ang midweek. E mo man ang ingon ni instruction ni Jesus nga itudlo tong akong isugo sa inyo. Kamo nga bugatan o gikapuyan, umari kamo Jesus gyapon adto. Oh, mo na discipleship. Oh, lagi. Oh. Isa ng learner. Oh. Isa ng learner. Organize pati ako to. Oh. Organize yung espiritu. Oh. Kahit kung anak siya. Dili kato lagi Siya sa kadaghan ba? kato lagi IM nato nga material mo naman to, organize naman to. Mo naman to siya. Growth naman dayon to siya, growth. Growing, di ba? Oh. Ha? Sige, kumpleto na ta na pero kung galing mati na ba kay ta? Dadadiri kay atong iskutan. Ana na lang. Importante nga natay dialogue, natay conference, natay inner circle. Then kung may mo gusto gid mo ha, ako mo gasto ko. Ani mo din eh, kay magkapi-kapi ta. Di ko kay ingon ka-invite ninyo gawas. Dili na lang tas balay. Kaya ako galimit sa kung lakaw-lakaw sa gawas. Gapon din si
kuan na adini si Nilo na adini si Bong. Aga mentor na po sila. Sige mo mentor nila. Sila pa mo palit snack. Dalagi snack si Bong dagang kaipan. Nas Nilo. Ano mo diri? Kaya limit sa gold lakaw-lakaw gawas ug na ako service. Apit na ko palit og service di. Na may driver. Kana ito no, rapon na to kuan. Anong balita? Kuan, karon yung ibibenta. Sige lang, 5 paulo lang. Okay. So, kung makabalik na sila, basin. Lagi. Ato na itong paliton. Sil, tiwas ato, sil. I-pray na ito ng mga pusto na materials na order, na ikaw, magtrabaho. Kaya sa hari, gusto lang na ito, pero we do not know where to start it, how to start it. Ano dito yung importante na? Ato na, bayin nun, Japon. Pag ma-organize na, bayin nun na to. Kaya ako naman to take off na to Sunday kay sila gadali mo po sila god si Jonel gani wa mo ani diri kay doon na po yung ipang assignment nila kay dado sa ilang meeting. Kuan na to Jay, kato ingon nimo nga blank. Kuan to. Ano raman. Anong mga module? Module 1, where to start with. Susunod. Ganyan lagi evaluation sa ila. Dili lang evaluation sa ilang evaluan. Kato ganing mga WM or MM nga gusto mo join na atong welcome. Lain lang na to klase. Maalok man ang mga yung people kung na yung mga burang pay. Maalok ang mga bata no shayot na. Muna na akong mga prayer gid karon nga. Well, in terms of response, physical, emotional, nahi mo siya makarelate pa kay murag scam daw. Okay naman mo merge, problema mag-merge. Pero there could be like topics bitaw nga dili kay pa interesado, inana topics po nga murag advance na po kaayo tun-an. Ito ay yung murag category ang isa lang yung generation ba? Sige, pag-ampo na ta kay murag alas 9 na biya. Kisa may mga prayer kuha karon si Mami, si Apay, si Lucel o si Jay. Prayer concern. Ay lang yung tagasa ang inyong mga prayer sa inyong mga lagi kutob sa inyong area. Ayan, sige. God answers prayer in the morning. God answers prayers at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in. Atong tunganan ang mga prayer request, katong sagap and right na itong mga prayer request. As prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalay ko ni mong ngalan, Ginoo. Siwalay katapusan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Dalay ko.
Amen, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige yan, ikaw unahan. Malay ko ng mga Diyos na nakagabion, may salamat kami kanino sa tulong o Diyos sa aming nagatian na kami o Diyos gaduol na kami mo binibigay din at one time or another. Salamat kayo Ama na doon na ikay naku nga ayon nga invitasyon sa matag-usa nga diin kung sa panahon man na kami nabugatan sa mga cares sa world na ikaw Ginoo nga paghatag ka namin pangulay kaninaw nga amon ikinahanglan sa mga ulang kami makapasulab kanila magiging sa iyo. Salamat kayo naman yan ang matulog naging continue sa ganun sa Lord nagaduol kami mo about time sa pagka with all the confidence of God na makabulog kami sa inyong trono, sa inyong grasya, at pinagi sa inyong kaluoy, makabatun kami sa grasya namin namin. Specifically, Lord, magituno sa mga discipleship na desire sa inyong magkatawang your leadership of God. Lord, we pray that we may be able to organize it in accordance with thy perfect will by the Holy Spirit, O God. The written materials are in place. We have to present it in a way na simpler, especially to the young people to interact with it and more important, we learn from it. Itubok na inaagisan sa pagulang ko ni Pastor J. Mahimo nga maproduce ang mga materials
magamit kayo, Lord. O bisan pa ang magatulo ni ini, mahimong ma-equip usap first and foremost, o ang mga kabatanunan, bisan pa magani ang mga adults, men and women, mahimong ma-equip usap din. Salamat, Lord, that you have reminded us once again to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, it is such a full order and such, Lord, we embrace that command, O God, and help us, Lord, by your Holy Spirit, na mahimong lang ulit siya, Ginoo, because it is a command, it is a good commission before us. Lord, we believe, Lord, that we belong to your church, and as such, the church is forcefully pushing out darkness in the lives of people around us. Very quickly then. You know, equip your people, oh God, sama sa because as I can bring kang Pablo, kang Timoteo, kanto sa mga tao, ngayong magtutuan, o sa mga magtutuan. You know, this principle holds to what is ang karon. Daghan yung mga katawan, and there are gospel opportunities around us, Lord. Help us to be equipped and sharpen us, oh God, and rewire us, Lord, that we may be able to do it because the time is near. The time is near. So, Lord, let there be action, Lord, in our end, so that we will be able, Lord, to achieve what you want us to achieve. This is our prayer in Jesus' name. Ay, Kansan. Father in heaven, salamat po sa mga opportunity na sa kami sa mga pag-ibig sa Lord, sa pag-ibig sa pag-ibig, namin din ang Ginoo, sa mga pag-ibig. Gabi na, Lord, sa mga nabigyan, mga programa sa iglesia, salamat na isa sa panahon, Ginoo, mga schedules, mga students, Lord God. We thank you, Lord, in advance for helping us to adjust our schedules, even our energies, Ginoo, iwanan ang mga puso, alam, usap sa ang pagtubog na sa mga lagyan, sa mga paglakaw ng Christian Lord. Salamat, Ginoo, sa mga tawag, sa mga bagong responsibilities na ang magagawagan, Ginoo, we have God, for this is your will, O God, for even reminding us, Lord, to grow ourselves, as we don't want only to be hearers of your word, but we want to be doers also, Lord, of your word. And thank you for the message, Lord, tonight, really. We thank you, Lord, that there are many times we have failed you. We have sinned against you, Lord God. We have rebelled you, Lord. But thank you that there is forgiveness because of your love for us. Because, Lord, that you have reminded us of the cross, yourself, you, your Son, Jesus, Lord, that has died for us. Salamat po sa Ginoo sa mga pamilya ni Iglesia, Lord, sa mga kabatanunan, Lord God, na imuhang giusa ni ining simbahan, Lord. Salamat kaya imuha pa kami lungagan in attendance, imuha kami tagaan, Lord, in direction. Invite people, especially, Lord, sa mga programa in the coming months, Lord God. Pasangit ka, Lord, sa mga plano. We don't have anything, Lord, to boast, but we want only to boast your name, Jesus, in this place, in this area that you have established. Thank you, Lord, that we will never stop, oh God, ourselves believing and even doing your works for the ministry. So, guide me, Lord, o purpose pa sa buhi, Ginoo, ikaw manghimaya. Salamat, Ginoo, kayo sa tanan na amo ang mga desires, timuha, na bisan makaluya ni Lord, hindi may balatian. We claim that you are the God who heals. We claim that you are the God who never disappoints us, who never forget us, Lord God, your people. Salamat kayo, Lord, sa mga dako. Available na kanamong Ginoo nga amo ang i-operate because of your power, knowing that you are the God of power. Thank you, Lord. Tagaan minimum ganas pagbasa sa mga pulong everyday. Tagaan minimum kadasig kanunay sa mga pag-ampo sa Ginoo sa mga fellowship, connect with everyone. As we all ask in Jesus' name. Amen. Okay. Let us pray. Father, we come before you, Lord, lifting up our professionals, boards, church, mga workers, Lord, we pray for their protection sa mga magsakay o mga motor sa kanan. Come and go, gikan sa balay pag-ato sa work. Salamat sa mga pabor kanila, may mas ng blessing, pagka
ka-open og mga gas good opportunities sa workplace, maski na sa matag-isa ka na mo nga daghan gyud mi ma-reach out pag nga kanimo Ginoo, maski na lifting up as well sa Lord ang mga estudyante sa church, mga college man, mga graduate school man Ginoong Dios, naman sa ilang mapag-eskwela pati sa we pray Lord sa protection kay labi na karong panahon na gyud Ginoo, dangerous na gyud ang panahon Lord, and then dili na gyud masabtan ang palibot. We pray for your protection, ang imong mga pinasay nga pabor Ginoo sa imong pagpatiman sa matag kaigsuonan, matag pamilya nga girepresentahan kanamo Ginoo. Salamat kay sa imong faithfulness sa matag isa, and we pray Lord nga malayo gyud pod og mga disgrasya ang mga drive sa kanan maski na mga motor nga mga kaigsuonan ng Ginoo, ikalayo og ila nang matanawan dan ang direksyon, ang paggiya kanila Ginoo, may maguna lang daan Lord. Salamat kay sa inyong ayo among build-up ng mga pagpahinahanglan kay everyday matag-isa ka na mo magnaagid sa mga pagpanarbaho mo. Salamat sa inyong kamayo in Jesus name. Amen. Yes. Lord, padayon na mo mapag-ampo sa mga kaigsuonan Ginoo, mga OFWs. Salamat Lord sa ilang mga kinabuhi, anahin mo silang part sa among iglesia dahil sa Balulang. Salamat kaayo bisan pa sa ilang mga concern, may ilang mga support usab financially. Lord, nagtuo mi nga ikaw ang Dios nga nagagamit kanila. Kita nimo Ginoo kung giunsa pud nimo sila Ginoo pag-develop, pag-grow Ginoo sa ilang pagtuo na bisan gani Ginoong Dios na niini nga mga panalangin na imong gihatag kanila na himo silang blessing usab ngadto sa uban. Lord, ako gibayaw bisan pa Ginoong Dios si Francis Kulipapa Ginoo sa iyang padayon nga pag seek og new nga job opportunity Ginoo. Lord, salamat nga nahuman niya iyang kontrata nga malampuson siya Ginoong Dios ug walay mga hugaw sa iyang record. Salamat Lord nga makita niya ang bagong trabaho nga iyang ginapangita Ginoo in your perfect time Ginoong Dios. Salamat samtang gahulat siya Ginoo. Lord, tagai siya og kasing-kasing mapailubon ug maghulat gyud Ginoo sa imong saktong panahon Ginoo. Salamat bisan pa sa among kaigsuonan si Sister Connie Ginoo. Salamat Lord na although naa siya sa uban nga church karon, but Lord nahimo siyang blessing ani nga simbahan. Ikaw ang Dios, magapanalangin kaniya, tagbuo nimo Ginoong Dios ang iyang mga panginahanglanon uban sa iyang pamilya Ginoong Dios, ug salamat sa iyang pagsupport usab sa iyang pamilya diri Ginoong Dios ug sa tanan nga mga tao Ginoo nga iyang gipanalanginan usab. Lord, continue to use her Ginoong Dios na mahimong panalangin kanunay Ginoo, and I pray for good health always ngadto kaniya Ginoong Dios. Ubanan nimo siya samtang siya nagapadulong sa iyang trabahoan o uli sa iyang panimalay Ginoo. Cover her with your precious blood Ginoong Dios sa tanan niyang mga lakaw ginuban sa iyang bana Ginoo. Thank you Lord for using her Ginoong mightily sa tanan ng mga area sa iyang kinabuhi samtang nagapagamit usab siya dito sa ilang church Ginoo. Bisan pa Ginoo kay Brad Gonzales Ginoong Dios, salamat kaayo sa iyang kinabuhi. Thank you Lord nga kanunay siya nagasuporta usab Ginoo, bisan pa nagatanaw usab siya online sa mga wali Ginoong Dios na siya nagapaluyo kanunay ug nagahatag usab siya sa iyang mga prayer request ug mga kadaugan, nagashare siya Ginoo. Lord, thank you Lord sa iyang kasing-kasing nga kanunay gauhawon Ginoo sa imong presensya Ginoo. And that's my prayer sa mga OFWs Lord, na naagid kanila Ginoong Dios ang kasing-kasing na mingawon Ginoo sa imong presensya, uhawon sa imong pulong Ginoong Dios, ug uhawon usab Ginoo sa pagpagamit Ginoo sa imong buluhaton. Salamat Lord. Dili man namo sila Ginoo mapugos, dili namo sila convince Ginoo, but Lord, ikaw ang Dios nga nakakita ug ikaw ang Dios nga muhikap gyud sa ilang mga kasing-kasing Ginoo. Labi na Ginoo among ipadayon ug ampo si Maymay Ginoong Dios na taod-taod na nga wala na mo na-connect Ginoong Dios. Lord, nagtuo mi nga in due time na ay mga panahon gyud nga mahinumduman niya Ginoo EG Balulang nga nihatag og panahon kaniya nga nitudlo sa pulong nimo Ginoong Dios,
nagbaptize sa tubig, Ginoong Dios, ug uban pang mga butang ayang naangkon spiritually, nagtuo ko, nakatuo, mga ang to siya sa mga panalangin nga iyang nadawatan, Ginoo. I believe dili nimo siya pasagdan, Ginoo, sa iyang mga lakaw, isip celebrity, Ginoo, na mga pressure sa iyang kinabuhi, na mga panahon siguro, Lord, nga makalimot na siya ampo kanimo, in Jesus name, Lord. Sapnaya si Maymay, Ginoong Dios, unsa may mga relasyon ngayong gisudlan karon nga makapawala, Ginoong Dios, sa imong tawag ngadto kaniya, Lord, luwasa siya, Ginoong Dios. Dili niya makaya ang tanan, Ginoo, kung wala ka sa iyong kinabuhi. Tabangi siya, Ginoo, sapnaya siya, Ginoo, pahinumdumi siya kanunay sa imong dakong gugma sa iyang kinabuhi. Salamat kaayo, Lord, nga moabot ang panahon, Ginoong Dios, nga making meet up siya, Ginoong Dios, bisita siya diri sa church, Ginoo, uban ang kalipay, Ginoong Dios, sa fellowship, Ginoo. Thank you, Lord, for that perfect time nga imong ihatag, Ginoo. This I pray in Jesus name. Amen. Amen. Sige, manilog ang tanan. Ang ito mga kalaugan, next week na lang. Hindi na. Hindi si Arin. Bye. Closing song. Mga tatanay soon, dumulong himaya sa langit o sa iyo. Tanan o Diyos, kanino lamang. Dumulong himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awitan ko ang gugma mo. Panginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Tapos kanday gunog, simbaon halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Kinabuhi, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Let's thank the Lord, my soul, for the prayers that have already been answered by our Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To God be the glory, Lord. Salamat, Ginoo, sa tanan ngayong gitulong na makapag-ampo, Lord. Thank you, Lord God. Ginoong Diyos, salamat hindi kahigayunan nga natatapos na yun ang among prayer meeting, Lord God. Salamat sa matang usa nga nakahimo sa mga pag-ampo, sa paghigugma kanimo, Ginoo, sa ilahang pagserbisyo, Lord God. May ikaw, Ginoo, gamhanan nga Diyos, may higugmaon manuluyon. Ginoo, among gitugyan, diha kanimo, tanan na mga panginahanglan, ug tanan na mga prayer requests nga nahitabo na o nga nangadungog na, Ginoo. Salamat sa pagtuong nga amo pang ipatigbabaw ug imuha kami ampingan, Ginoo, sa among pagpangulit karon. Nagay kami, Ginoo, peace. Amo ang panginahanglan, Lord God, sa pagpangatulog, peace sa pagbangon, peace nga amo ang ma-share nato sa amo ang mga higala. Parente, usab, Ginoo, sa mga silingan, peace, because you're the God of peace. And thank you for the peace we serve, and even, Lord, for the forgiveness of our hearts and sins, Lord God, that's been washed out by the blood of Jesus. Salamat usab ng imong panalanginan, Ginoo, ang wala nakatambong karon. Ipabalik sila, Ginoo, sa sunod semana nga luag, Ginoo, ang ilang mga schedules ug nga uhaw, Ginoo, nga muduyog kanamo sa mga pag-ampo. Salamat, Lord, sa pabor imong ihatag sa matag usa. And this we all ask in the mighty name of Jesus, and everyone said, Amen. Amen. Salamat kayo. Oh, I love you with the love of the Lord. Wednesday. Ito na sa ayon. Happy watching, Ruel, Brad Tony, Sister Jo, si Sherlyn. Thank you sa pag-watch ninyo. Casey. Di naman mo. Si Gian sa Nico. Thank you for watching. Si Rose Ratonel, Banisel. Okay, thank you for watching. Bye na.
This is gift ka. Gift ka. Okay, God bless. Ikaw. Si gift ka, nag-prayer